ang ating Bingo Plus Miss Pinasaya! Ang saya-saya! Miss Enjoy! Sa dami ng games! Miss Pinoy! Dahil ang pinalakihan nating Pinoy Games, narito na! Miss Maswerte! More games kaya more chances of winning! Download the Bingo Plus app or play through our website at bingoplus.com. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. The Linya Linya Show bumabalik every week. Parang yo-yo sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta Pilipino. To the millions and millions of listeners around the world, welcome to the Linya Linya Show powered by Linya Linya Studios. Ang kasama natin ngayon isang rap artist, battle MC, songwriter, nakilala bilang Rebuttal King dahil sa malulupit niyang balik at mga banat sa Flip Top Battle League, representing Squatter House at Mongol Unit sa kaliwa ko mula Patondo, Manila, at ngayon nasa California na sa US, Wendell Gatmaytan aka Delo. Boom! Yeah. Kumusta sa inyo? Yo? Magandang araw dyan kahit saan man kayo. Thank you, Ali. Salamat. Kumusta Delo? Kumain ka na ba? Hindi pa yun. Parang ano to, usapan ng dalawang lutang dahil lutang ka dahil inaantok ka na, tas lutang ako dahil kagigising ko lang. Ang ganda, magkabila. Pero minsan, yun yung mga pinakamagagandang moment, yung lutang ka at marami ka naiisip na ano-ano. So, nasa ano. Ayun nga, nasampulan na ako. Nabagsak yung cellphone ko, tas nagulungan ko ng upuan. yun yung nangyari kanina. Totoo. Kaya yung... Boy pa naman. Okay pa. Kaya ako na-check yan. Okay. Pero anong oras na dyan, Delo? Dito ay 8:47 yan. So, siguro dyan 12:47 na. 11:47. 11? So hindi pa tumatawid ang araw. So, kaya pa. Medyo... kaya pa. Sa totoo lang, medyo ko rin to mga... mahihiwagang oras din to bago matulog. Dito lumalabas din yung mga naiisip na. Creative juice dyan. Pag medyo, tahimik na ang mundo. No? Pero sa'yo, kakasimula lang dyan. So, hindi ka, ba't hindi ka pa kumakain? Hindi ka ba usually nagbe-breakfast? Mamaya pa kasi, hindi ako mahilig mag-breakfast o kumain pag umaga talaga. Parang gusto ko, kumilos muna ng kumilos. Tapos mga 11 pa or 10. Pero may breakfast pa rin o rekta na lunch yun? Brunch na? Baka lunch na yun. Pero minsan pag busy, minsan diretso na dinner. Mga alas 3, alas 4. Depende. Wala rin ako sinusunod na oras sa buhay ko. Parang. Pero kumusta ang kain mo dyan? Kaing states ka na talaga dyan? Hindi. Yun ang kaya yung mga ibang tropa, may mga naging tropa ako dito, mga close sila sa akin. Dahil sa 3 years namin dito, parang, kumakain kami mga In-N-Out, mga burger. Pero mas lamang pa rin yung Pinoy food dahil nagluluto ako. Mahilig ako magluto. So sa bahay, nagluluto ako ng mga pagkain. Kahit pulutan, kahit yung nauuso na tumbong sa ugbo. Wow! Ayun, napag-aralan ko rin yun. Pares, mga isaw-isaw, mga kaldereta, papaitan, yun. Mga niluluto ko pa rin naman. Wow! So may nabibilan ka ng tumbong dyan? Meron, kaya lang lilinisin mo pa talaga. Saka mas maputi yung tumbong dito Pati yung tumbong puti. Yung sa baboy, tumbong ng baboy yung pinag-uusapan natin. Okay. Linawin natin. Pero mas maputi pa. Sa taba. Medyo nag-make sense naman. Pero, wow, talagang palaluto ka pala. At saka yung mga
tipo ng kinakain sa hometown mo rin, uso dyan. Dala-dala mo dyan sa California. Oo. Saka itong lugar din namin kasi maraming Asian, parang Garden Grove, bandang Orange County, maraming Asian, so Asian market, hindi rin problema kahit yung mga UFC, mga Tomas, kahit mga Mm. potato chips, chippy, meron din dito Mm. nabibili. Pansit Canton, yun. Mm. So, parang pagdating sa pagkain, medyo mas Pinoy food ka pa rin. Pero Mas, anong mga American cuisine or food na natripan mo diyan na madalas mo ring steak. kinakain? Pag Steak. wala kasing steak, pag wala kasi kaming pera, steak ang kinakain namin kasi yun baliktad nga sa Pilipinas pag may pera, nag-steak kami. Dito Mm. pag wala kaming pera, nag-steak kami kasi mas mura rito Parang $20 dito, tatlong steak na. So good Mm. kaming pamilya, isa't kalahating steak, okay na yun, dalawa. So good for lunch and dinner na yung $20. Lagyan mo lang salt, pepper, thyme, rosemary. Okay na Mm. yung butter. Hanep Tapos, hindi talaga ako mahilig, hindi ako kumakain ng burger talaga kahit sa Pilipinas. So, yung In-N-Out, sinabi ko lang yung kanina dahil sikat, pero hindi ako kumakain doon. Mas Mm. ako, yun lang naman ang mga hindi ko kinakain sa ibang pagkain na hindi Pinoy. Burger Mm. saka pizza, yung dalawa lang na yun. Oh my Pero chicken God. burger, yun. Wow. Pero Mm, grabe ganun. naman, yung burger at pizza, yun ang kinancel mo sa lahat ng mga pwedeng kainin. Anong meron Tapos sa mga yan? nagbe-beer ako. No? Oo nga, grabe pa naman yun, na combo. Yung kasing burger, parang nauumay kasi ako sa patty. Tapos yung Mm. pizza, parang pakiramdam ko sa pizza, dinadaya ako. Kasi isang slice busog na ako. Parang hindi ko Mm. na-enjoy. Hindi Mm. katulad ng kanin, enjoy na enjoy mo ulam, sausawan, kanin. Pizza parang wala pang sa minuto, kakainin mo yung isang slice, tapos busog ka na. Parang, yun, Medyo hindi nagigets worth ko. yung, Nagigets ko. hindi worth yung oras ko, saka yung nguya ako sa pizza. Nagigets ko. Kaya ako naman, kumakain ako pareho, pero konti lang din. Kasi pares tayo na parang naumay din ako eh. Parang paulit-ulit na yung pizza eh. Mm, Tapos yung burger din, good kaya for okay din. pang ilang kagat Mm. mo, okay pa. Pero pagtapos ng parehas na lasa eh, no? Tsaka tinapay pa rin Di tayo sanay sa tinapay, no? Ang hirap pag masyadong So, kanin maraming pa rin. dough na kanin. Oo. Mm. Pero, Pero sa mm, kanin, mm, naman isa Pinoy food, meron din naman ako ayaw akong pagkain. Kaya ginagawa nga nilang trivia lagi sa akin yun kasi nagugulat yung iba pag sinasabi ko hindi ako kumakain ng sinigang. oh my God. Talaga? Mm. Saka nilaga. Ayoko yung Oh my, masabaw na yun kasi pare, grabe naman. Wag yung nilaga, men. Top ka tier ko yan. kakancelin na nga raw nila yung pagiging Pinoy ko dahil dun Matawa. wala. Anong meron? Anong meron at anong wala sa sinigang at nilaga? Kaya ayaw mo. Yung sinigang kasi masyadong maasim. Ayoko na maasim. Tapos yung nilaga naman masyadong boring. Gets, Boring, gets. parang nilagyan lang ng sabaw. Pero bulalo, kumakain ako. Dahil iba Mm, yung niya, yung sipa mm, nung may bawang. Siguro yung mm, nilaga, nakakain ko siya minsan pag tinadtad ko talaga binubusan ko talaga ng sili saka ng patis. mm, Bawang pa rin. Pero mm. yung lang, Gets, yun gets. nga, lahat ng mga ayoko, konektado rin sa bisyo ko yun. Pizza at burger, bagay sa beer yan Pero beer lang ako. Tapos yung sinigang nilaga sa hangover, pero hindi ko kinakain. Hindi ko rin alam hindi ko alam paano ako ginawa ng Diyos. Baka Okay lang. kung ano lang available na attributes. Mga ganyan lang nilagay sa akin. Oo, baka nasobrahan ka niya sa ibang attributes, binawasan ka niya sa iba. Ano? Yung O kaya mga tinanggal. natira. Eto, may sobra akong pagka-addict sa beer. Lagay natin dito. Tas, meron dito Kaya lang, di ko makain ng sinigang. Lagay na. Mabuo lang ako. Pero sana pag nauwi ka ng Pilipinas, mapatry ko sa yung nilaga ng nanay ko kasi medyo feeling ko pambato eh. Okay naman. Mm. Hanggang ngayon naman, open pa rin ako sa suggest. Ganun.
Siguro lang baka yung mga natikman kong nilaga, baka hindi lang talaga masarap. Mm. Though, malakas ako sa kanin. Yun siguro, kaya masarsa ang gusto kong Mm. pagkain dahil nasanay kami, sinilang kami sa, pinanganak ako sa Bambang, may tindahan na kaming bigas eh. So, alam mo Mm. yun, may mga moment na puro kami kanin, wala kami ulam. Mm. Mm. Kaya nag-uulam ako ng bayabas, Mm. saging, mga ganun. Wow. Wow. Chippy, chips, Totoo, Wonder Chip. Boy. Oh, yung Wonder Boy, Oh my inuulam ko rin yun God, dati. man. Paborito ko yung Wonder Boy noon. Sarap. Ba't nawala yun? Kasi, Kaya nga eh. Kahit i-google mo yun, men, wala ka na halos makita nun. nga eh. Tapos sarap yung dudurugin mo tapos lalagay mo sa kanin. Oh my God. Hindi, Ngayon ang hindi, hindi ko ginagawa ko, na-try. Pringles na lang. Pring- Sarap, masarap. Pringles din, totoo? Nag-uulam Minsan Totoo? kasi halimbawa, event tapos, syempre, yung organizer, Delo, kain ka na. Pinagluto ka namin na sinigang. Hindi mo dapat yun. Hindi mo dapat babasusin yung organizer. Sorry sa organizer. Matagal na yun sa probinsya. At talagang naman, presentable yung sinigang, ganda ng bowl. Tapos meron pa siya mga prutas-prutas sa gilid. Dinala sa hotel room. Sabi ko sa hotel ako kakain. Tapos bumili akong Pringles. Grabe. Siguro hindi Mhm. hindi sour cream yung Pringles mo. Hindi, ayoko ng green. Maasim Mas din. ako, barbecue. Oo. Pero, Mas alat ako, mas maalat. Yung bubble gum, alam mo yung mga Tarzan, mm, bazooka, bubble gum. mm. Pag wala ng lasa yun, nung bata ako, binubuklat ko yung lalagyan ko ng asin sa gitna. Oh my Irorolyo ko parang God. siomay. Yung kulay. Asin, pero hindi Grabe. maasim. Pero men, ikaw lang ang una kong kilalang nakakaalala ng Wonder Boy. Kasi lagi ko rin kinukwento yun. Tapos walang makaalala kung ano yun. Ang tanda ko na pala, no? Kasi, hindi parang kahit na mga kaedad natin, feeling ko, hindi lahat umabot sa sari-sari store nila yung Wonder Boy. Hmm. Pero Dalawa tama. lang yung gusto ko Mm. na yun nga, Wonder Boy. Saka may isa pa yung chicharong baboy na chicharong bula. Oo, Dalawang oo. piraso lang yun na, Oo. yun lang yung Sa katindahan. mambabalot. Mm. Ano yun? Kalabaw yun. Balat ng kalabaw yun. Yung Kalabaw ba nagpa-pop. yun? Oo. Yun sabi sa akin ng mga mambabalot kalabaw daw yun. Parang taba ng, strip ng taba ng kalabaw. Sa mga nakikinig, i-correct nyo na lang kami. Pero yun ang sabi sa akin ng mambabalot. Kalabaw daw yun. Saka kung yun, na mga nakakarinig, kung meron pa kayong natatalo dyan, Wonder Boy, Oo kung nga. meron kayong source, Parehas nyo na naman lang tayo sa ng amin. pinag-uusapan, Delo, no, na yung Wonder Boy, 2 pirasong malaking bilog na kulay brown. Mm-mm. Tapos yung design niya may nasa spaceship na bata. Nasa Na parang kulay UFO. puti lang. Puti, oo. Parehas nga. Na, Yes. na tinipid yung tinipid yung packaging. Oo, totoo, Puti. totoo. Tapos yung Wonder Boy. Pero ang sarap nung Yun? Di ba savory. dalawang bilog? Oo. Dalawang bilog. Isang malaki yung sa isang medyo malaki lang. bilang ko yun. Kasi pag hihingi yung kapatid ko yung kalaro ko, lagi Isa kong ibigay. ginagawa sa kanila, akin yung malaki, tapos yung maliit, dudurugin ko pa. Di ba wag dinurog mo yung parang yun, semento na Oo, hindi siya tigas. matutulis. Tapos Mm-mm. pipili pa ako ng mas maliit. Yun yung bibigay ko. Mahal yun Oo, Pang mahal. mayaman lang po ibili Oo, nun. totoo, promise. Parehas tayo na naisip. Maraming mamiso na tigpipiso na chichira, may 50 centimos pa. Ito, parang 250 ata yun eh. Oo, tapos hindi dahil mayaman tayo, kaya lang ako nakakabili nun dati. Kaya ako nakakabili nun dati dahil tinitis ko wag bumili ngayon para bukas may Wonder Boy ako. Totoo. Ubus kasi, no? Ubus ka sa Wonder Boy. Ang dami mo ng combo na pwedeng pagsamahin eh. Pero, hindi, mahirap ipagpalit yung Wonder Boy. No? Sobrang sarap nun. Minsan, ang sama ng iniisip ko na pag bumibili ako tindahan, iniisip ko sana magkasunog, tapos magtakbuhan lahat. Tatakbo ko yung Wonder Boy. Ganun Sama talaga ng utak ko, bata pa lang ako. Ganon kasarap yung Wonder Boy. Kaya feeling ko curious na yung nakikinig yun. Pero sa mga nakakaalala niyan, sigurado ako medyo, nasisira yung ulo nyo ngayon. At
Nagke-crave kayo doon. Pero Delo, Oo. nabanggit mo kanina, no? At napansin ko rin naman yun sa mga battles mo, no? Na mahilig ka talaga uminom ng beer. So, totoo pa ba yan hanggang ngayon? At saka, ano ng beer ang mga iniinom mo? Buti na lang tubig ang Eh, iniinom nga, ko sumakto nga, sumakto. Yun ang unang-una kong problema rito pala. Pero may Red Horse dito pero hindi siya ganun kasarap. Hindi siya ganun Tamis. kaswabe katulad sa Pilipinas. Tapos hanggang ngayon nag-explore pa ako. Medyo nagustuhan ko ng Heineken. Tapos medyo nagugustuhan ko yung Modelo Negra. Dahil yun yung medyo mapait. Tapos may mga IPA silang tinatawag na ano, mas mapait. So parang doon ako sa mas mapait talaga na pag malamig masarap, pag hindi malamig. Yung Red Horse dito pag hindi malamig hindi masarap eh. Hindi katulad sa Pilipinas kahit hindi malamig masarap. Mm. So yun dito nag-explore pa rin ako. Hindi kasi ako ma-hard dahil parang ayoko nung mabilis ang magsawa pag lagi ko nakikita yung bote. Mm. Gusto mo ibang ano na, ibang bote. Umaandar yung bote, parang ganun. Gusto ko pa iba-iba, hindi yung puro Jack lang araw-araw tapos tequila. Modelo, yan yan, sumisikat dyan, ano? Kasi nasa lahat ng mga commercials, kahit sa UFC, Modelo yung sinasabi. Hindi pa umaabot masyado dito yan. Saka yung tequila, masakit sa puwet. Wala, masakit sa puwet yung tequila eh. Parang joke na namin yun na may kainuman akong 5 bakla, nagtequila kami. Pagising ko, sakit ng puwet ko. Yung pala pinagtitira pala ng bakla nung lasing. Yung pala yun. Parang yun ang running joke dito eh. Tequila masakit sa puwet. Pero pag nauwi ka nga ng Pilipinas, papatry ko sa'yo sa Big Fuzz kasi may mga tequila kami doon na. Ako rin, yun din ang perception ko sa tequila na sakit sa ulo kasi Cuervo, 'di ba? Parang papasyatin ka dito. Talagang ang intention ay manakit eh. Pero may mga tequila na masarap, na suabe. Puti, puti yung tequila. Yun ang masarap. Try Hindi pa naman ako nag-chaser. Kaya umiiwas talaga ako sa chaser dahil masakit sa ulo nga. Minsan kahit tubig, ang sakit sa ulo. So, Kaya tuloy-tuloy ang pala ang inom mo dyan. As in regular ka nakakainom. Ngayon, nung nasa Pilipinas pa lang ako, nilimit ko na siya ng every Friday, Saturday. Tapos dito, ganun na lang din. Pagkakaiba lang sa Pilipinas, kaya ko pa, nagda-drive pa ako kahit lasing dito. Mahirap eh. Mahirap mahuli ng DUI. Tapos, yun. Kaya sa bahay lang ako lagi. So, kung ano lang talaga stock ko, pag naubos na, hindi na ako makahirit. Hindi na ako makapag-drive para bumili. Hindi katulad sa Pilipinas na, di ba? Nakakalabas pa kami. Umamotor ka pa niyan. Kahit na nakainom. Di ba? So, ilang taon ka na ulit sa California? 3 years na kami sa November. Parang pumunta kami rito after pandemic. 2019 nandito kami. So yun, papunta-punta lang. Tapos nung na-pandemic kami dyan sa Pilipinas, hindi kami nakabalik. Parang after nung pumunta kami rito, tapos nag-decide na lang kami na mag-stay na lang dito. So hindi rin pala parang intended. Ang plan lang ay magbakasyon dyan. Na yun, kami dito, nagplano na lang kami dito nung nandito na kami. Bagay, kalagitnaan eh. Para mga 3 buwan na kami rito, 2 buwan na kami. Sabi mo, stay na lang kaya tayo rito. Tapos sige, yun. Tapos mag-ayos tayo ng papers, mga ganun. Ano naging deciding factor mo? Lalo na given na syempre sa Pilipinas, no? May career ka rin sa Pilipinas, no? Kilala ka dito. Ang daming nakakilala sa'yo dito. Ngayon, punta ka dyan sa isang lugar na, na panibagong buhay. No? Pero ano naging deciding factor mo na, magstay ako dito, pwede kong lisanin yung Pilipinas? Unang-una yung pandemic eh. Kasi na-lockdown tayo sa bahay. Tapos, nanunumbat ako nung dati kasi alam mo naman, lalaki ng tax na binayabayaran natin. Pag yung 1 million na
tax, meron kang 200,000 na entertainment tax ba yun, na gano'n na kinakaltas. Tapos nung pandemic, wala man lang nag-reach out sa amin na para ano, magbigay man lang ng kahit anong pagkain dahil bawal kang lumabas eh. O kaya ako takot kami lumabas nun eh. Mm. Dahil COVID, nakakamatay, ganun. Mm. Wala man lang nag-reach out na magbigay ng kahit ano, bigas o pang-ulam. Though may stock kami din, may pwede naman, may pera naman, hindi naman yung issue yung pera pambili. Ang Mm. issue dun yung hindi ka makalabas dahil may pera ka nga, hindi ka makalabas dahil nga may COVID na Mm. sinasabing deadly. Mm. So walang nag-reach out kahit na roving store man lang para Mm. makabili kami, makaan. Sabi ko, parang ano, pag ganito, ano, parang kanya-kanya na lang tayong survival, ano. Mm. Tapos nagbabayad ka ng tax, parang wala, hindi, ano, hindi naman ako ganun ka manumbat sa gobyerno. Minsan kahit traffic, tinitiis ko kahit ano. Pero yung Mm. ganun kagipitan, hindi Mm. ko, ano nangyari? So, Mm. parang, nasabaltaan ko pa yung ibang mga kamag-anak namin dito, mga pamilya, tropa. Yung iba hindi pumapasok sa trabaho, yung iba naalis, nakakatanggap sila, Mm. $1,000, Mm. meron pang mga ano, ganito. Tapos kahit nga nung humupa ng COVID, nakakatanggap pa rin sila. Mm. Sabi ko, well, mayamang bansa kasi sila. Pero alam mo Mm. yun, hindi Mm. naman lagi tungkol sa pera. Tungkol Mm. naman to, yung nga, kahit hindi mo kami bigyan ng grocery, magpaikot ka lang ng tindahan na pwedeng pagbilan or kahit na walang close contact, iwan may pera sa upuan. Mm. Wala. Tapos nakatanggap kami ron after 1 year, nakatanggap kami dilatang mga corned beef at meatloaf na ang iitim na ng karne, hindi mo alam yung brand, Mm. expired na yung iba. So, alam mo, parang Mm. binaboy na lang yung Mm. Pilipino nung panahon na yun. Mm. So, sabi ko, nag-decide ako na wala, ano, siguro kailangan natin mag-migrate dahil ako, may career ako, tulad na banggit mo, may career ako doon. So, yung future ko, malinaw sa Pilipinas. Safe Mm. na Mm. yung future ko. Kaya lang, mga anak ko, hindi pa safe. Ako lang yung ano eh, yung may career sa Pilipinas eh, wala sila eh. So Mm. dito, at least dito may laban sila. Mm. Sa Pilipinas wala. Tulad sa kung saan man pilahan ng gobyerno sa passport. Minsan kahit ayoko, nakakabibigyan ko VIP treatment. Minsan kahit na labag sa LTO, labag sa loob ko, nabibigyan ako VIP treatment. Tinatawag ako sa office, pinapaupo ako ron, saka pinaprocess yung Mm. papers ko. Salamat dun sa mga nag-o-offer, pero hindi ko alam kung ano eh, tama o mali. Pero wala Mm. akong magawa. Mm. Pag tinanggihan ko, suplado ako. Mm. Ako masama. So, yun. Tapos iniisip ko, ganun yung dahilan kung bakit minsan nadidelay yung ibang pili. Paano kung 100 kaming flip-top MC na kumuha? E di 100 yung sumingit. Mm. Parang ganun. Tapos, salamat nararanasan ko yun. Pero, paano pag wala na ako mga anak ko? Pipila Mm. sila. Tapos Mm. mararanasan nila yun at sisingitan sila ng ibang mga pinapasingit, nakapila sila sa LTO, tapos sisingit yung iba na palakasan. Mm. Yun, nakakalungkot lang pero hindi ko alam kung magiging grateful ako sa nangyari o ano, Mm. Mm. Pero, o dapat you know, itama. basically, security, no? Siyempre, pamilyado ka na Mm-mm. rin, lalo na naisip mo nga yung pamilya mo. Oo, nakakuha ka nitong mga privilege na to dahil kilala ka ng mga tao. Pero reflection pa rin siya nung Pag wala sistema, eh, na no? ako. Oo, tsaka pag wala ka rin, oo, tama. Pero yung sistema nga talagang hindi built para sa lahat, no? Meron kaagad na Mm. division, ano. And yun yung feeling ko talagang yun nga, mukhang yun yung legit na factors na tingin ko marami rin sa mga Pilipinong siguro mga nakikinig ngayon na nasa abroad, no? Feeling ko nakaka-relate sa sinabi mo. And ako naman, lahat ng sinabi mo na yan, Sana all. yan pa rin ang mga nangyayari dito, no? Pero ngayon, ano, nandyan ka na sa California. Ano namang pinagkakabalaan mo dyan, Delo? Dito, nag-aaral ako dahil meron talaga akong dream job dati pa eh, na yun, na hindi ko alam na magkakaroon akong chance na kunin pala. Kasi dati gusto ko maging game designer, developer, gumagawa Mm. ng games. Mahilig talaga ako diyan eh, GTA, ah, NBA, excuse,
Mga ganun. So dito, naalaman ko rin na halos lahat ng Bethesda, ano pa ba, nandito sila halos sa California. So, medyo mas may chance. So, nag-take ako ng animation. Diyan sa Pilipinas kasi graphic artist ako. So, pag nag-animation ako rito, nag-upgrade lang ako ng set skills. Mm-mm. So, Mm. yun. So nag-aaral ka ng animation ngayon dyan? Mm-mm. And parang game Animation. designer, game developer yung naiisip mong pasukan Ganun, after. Wow. Gaano katagal ang aral ng ganyan? And may sinasabay ka bang work while doing that? Wala. Ngayon, wala. Ano lang talaga. Puro aral kasi kailangan focus At medyo mahirap din. Tapos, next year, graduate na ako hopefully. Wow, Tapos, grabe. pag-graduate ko, saka sana makachamba ng isang work na matibay. Wow, grabe. So, pagkapunta mo dyan for 3 years, may iba ka bang mga naging trabaho or parang diretso kang nag-explore ng aral? Until now kasi signed pa rin ako ng Sony Philippines Mm-mm. label. Mm-mm. Kaya, yun pa rin ang bread and butter ko, yung mga kanta ko. Mm-mm. Ang pinakamalakas pa rin magbigay ng kita yung nakakamiss. Mm-mm. Mm-mm. Yun, tapos gumagawa pa rin akong kanta pero parang hindi na ganun ka-active and parang mas nag-enjoy na lang ako makinig sa mga bago pero gumagawa pa isa-isa. Pero yun. Mm-mm. Okay. Sige, medyo tumuwid ako to buhay mo dyan, pero sa totoo lang gusto kong mag-throwback ng konti sa buhay mo dun kanina, Balik tayo sa Wonder Boy, So, sabi mo, sa Bangbang, Pero saan ka pinanganak at saan ka talaga lumaki? Bambang, parang ang pagkakakwento sa akin ng nanay ko, 1960 1960 nagkaroon kami ng bahay. May inuupahan silang lupa. Usap pa dati yun uupa ka ng lupa tapos papatayo kang bahay. Mm-mm. Parang lot lang yung nirerenta mo. Nagpatayo sila ng bahay sa tapat ng Bambang Market. Lola ko pa yun. Tapos bata pa daw yung mami ko noon. Nasa tinda na kami ng bigas dahil taga Bulacan sila So meron silang mga bukirin, mga rice mill, nagtayo sila ng tinda ng bigas doon. Tapos yun, doon na kami umusbong hanggang sa, yun, tumanda na kami Mm. sa buong Bambang. Yun na yung playground Bigasan. namin. Bigas, Naghiwalay, Kaya ang naghiwalay pangalan ka ba bigas, ng naghiwalay ka ng bigas sa bato? palay. Sa yung mga bato-bato. Sa Bilao, Bila. Ginaganon lang yun. Anong pangalan ng bigasan nyo? Bulacan. Ewan ko ba't Bulacan. Minsan talaga hindi creative yung mga lola at lola ko. Bulacan lang. Na pinalitan ng De Jesus, di ba? De Jesus kasi yung apelido nila. Bulacan muna, tapos naging De Jesus. So, sabi ko, dapat De Jesus na kagad yung inano niyo. Yun, tapos dun sumikat yung Bulacan na yun. Tapos yung lolo ko medyo naging parang lang, din siya dun. Sikat. Ganun naman uso dati. Pag may owner type jeep ka, tapos mahilig ka magpolo, sikat ka Ganun yung nakikita kong picture. Ganun nakikita kong picture niya sa mga mga itsura niya sa mga picture niya. So, yun. So sa Maynila ka lumaki diyan Maynila, sa area na yan. So ang pero 'di ba ang introduction sa sa Flip Top taga Tondo ka. Pero tumira ka ba sa Tondo or parang mas doon ka na lang tumatambay nung lumaki ka? Yung kasi yan parang yung Tondo kasi, 'di ba, Tondo, Santa Cruz, Malabon, parang ganun. So yung Bambang, Tondo pa rin yun. Yung Bambang Market, sakop ng Tondo ron. Yung kalahati ng Bambang Market, Tondo, boundary ng Tondo. Yung kalahati, Santa Cruz. So kami, pwede namin gamitin yung Tondo, pwede namin gamitin Santa Cruz area. Pero ginagamit namin yung depende sa kausap. Parang pag nag-a-apply akong trabaho, Santa Cruz ako. Kasi pag sinabi mo taga-Tondo dati, madi-discriminate kay. Alam nilang sira ulo yan, baka magnanakaw yan, baka matapang yan, baka yan, hindi masamang empleyado yan. So hindi ako natatanggap pag Tondo yung ginagamit ko dati. Pag Santa Cruz, Manila, natatanggap ako. Ngayon pag may kaklase naman ako sa FEU o sa tinanong nila, taga saan ka? Sasabihin ko Tondo.
para maangas yung dating. Pag Ganda. Santa Cruz kasi sasabihin, Santa Cruz, mga ano yan eh, sa Ongpin, mga titinda alas lang yan, mga mababait yan. Pag Tondo, at least, pag sinabi pa lang Tondo, respetado ka na kaagad. Yan. Nagagamit So, mo ginagamit ko pareho. parehas Galing. yun. Galing, galing. Ganun ako kakagulang dati. Ako naman, pag tinanong ako kung saan ako nakatira, Novaliches talaga kami. Pero kapag, sinasabi ko Fairview, para alam na. Kasi pag Novaliches, sabihin, saan yun? Di ba layo nun? Di ba probinsya na yun? De Fairview, para wala na usapan. Pero pagka alam kong taga malapit sa SM Fairview, Novaliches ka rin, ano? Ayun, pero ganun din, ano? Pero, so, Delo, sabi mo nga, pagka sinabing Tondo, meron na kagad stereotype, meron na kagad na naiisip yung mga tao, no, na pag sinabing Tondo, magulo, delikado, sabi mo nga, baka, basag ulo, ganyan. Pero, Negative ang dating sa kanila. nung panahon mo, masasabi mo bang may katotohanan yun? May ganun talaga? And, ngayon ba? So, ngayon na parang syempre nag-evolve na yung pagpananaw din sa Tondo, no? Bukod kanina sabi mo yung mga food trip, no? Ugbo ano tawag, ano? Hindi pa ako nakapunta pero gusto kong yun. Yun yung gusto kong puntahan ni matry ang yung tumbong. Pero kilala na siya sa nagva-viral sa YouTube na mga food vlogs, no? Tapos na rin nag-iba na yung pananaw ng mga tao. Pero ikaw, anong tingin mo nung panahon nyo nun and ngayon, ano nang tingin ng mga tao sa Tondo? Ganun pa rin eh. Ang nangyayari lang, social media lang talaga may kasalanan ng lahat eh. Na-exaggerate sa social media. Pero kung tutusin mo kasi, kahit dati kasi, nung nasa Tondo ako, hindi ko siya nakikitang magulo. So, akala ko normal yun. Nung nalipat ako sa ibang lugar or napupunta ako sa ibang lugar, doon ko lang nalaman na iba pala yung lugar namin. Hindi naman magulo na may patayan. Kumbaga masyado extreme lahat. Kung masaya, sobrang saya. Kung may away, sobrang gulo. Parang ganun. Naranasan ko na kasi dyan na bagong taon na kung kailan magto-12, saka may nagsaksakan sa tapat namin. So, alam mo, na-spoil yung kasiyahan namin. May mga ganun. Nakala ko normal. Pero pagdating sa ibang lugar, okay lang din pala na, ano pala, dito pala, tahimik sa Tondo pala, ano, siguro dahil mas marami lang yung tao sa Tondo, so syempre, yung ratio na, yung chance mo na percentage na magkagulo, kung 100 yung nakatira sa isang barangay, tapos 10 lang dito, yung chance na magkaroon ng away dito sa 100, marami, dahil maraming tao, kumpara dito sa 10 lang. Baka hindi nga nagkikita-kita yung 10 na yun, parang ganun. Tapos yung sa pagkain naman, in-exaggerate din ng social media, then nakatulong din naman. Tapos doon namin, pinag-usapan nga namin ngayon dito lagi yun ng asawa ko ng mga tropa na, yung sa Tondo pala, blessed pala kami na doon kami nakatira. Kasi tulad niyan, merong masarap na Paris dito sa ganitong lugar, Quezon City, may masarap. Pag kinainan namin, hindi masarap. Masarap pa rin yung sa Tondo na hindi lang pala talaga siya pumutok talaga tulad ng Tapsilugan, may masarap dito. Normal lang. Normal lang din. Masarap pa rin yung sa Tondo. Mm. Bago pa yung pumutok yung sa Ugbo Mm. Tapos ngayon nagputukan nga, nakilala nga. Nasabi ko, talagang yung lugar natin, nandun yung masasarap. Hindi lang natin na-appreciate dahil araw-araw natin kinakain. Mm. Parang ganun. Mm. Yeah. Pero sa so medyo itatawid ko to hip hop and rap, no? Nung panahon mo ba, parang may kultura na bang ganyan sa Tondo? Meron. Yung hip hop at saka rap, Ang dalawang nararamdaman kong malakas na kultura no ng hip-hop, Tondo at Las Piñas, Parañaque. Yan talaga. Yan ang matunog na maingay sa amin pagdating sa hip-hop. Tapos si Kuya Drew pa lang nung representative ng Parañaque. Mas maingay talaga. Tapos hanggang nadinig ko na pinalakas pa yan ng nila Kuya Koy, RIP, kila Loki, Mad Poet, Las Piñas, binanggit nila sa kanta. Sabi ko malakas talaga yung side na yun. SVC, banda na dun sa Tapos dito sa Tondo naman, 187 talaga. Lalo na yung Anon Critics. Yan sila Gab talaga may kosa. Mm. Pag nakikita ko sila, si Abadon bata pa nga nun.
Na pag nakikita ko sila talagang iba yung aura. Sabi ko, ito yung mga talagang ano eh, OG ng rap pagdating sa Tondo. Yan. Mm. Sila, skills, yan. Mm. So yun. Kaya lang, unfortunately sa akin, nandito nga ako sa bandang boundary. Hindi ako pusod na sentro ng Tondo. Mm. So, yung ando ng ano eh, talagang hood ng mga rapper. So, sa akin, wala akong naging tropa dun sa bambang na rapper. Parang ako lang yata. So, kailangan kong dumayo ng Delpan, ng Pretil, para sa ano. Unang record ko nga kaila Gab, 187 sa may ano, malapit sa Tayuman, Pretil. Mm. Yun, kailangan kong dumayo doon para maramdaman ko yung hip hop. Pero kung usapang ano, kultura, meron buhay na buhay yung sa utak ko, buhay na buhay yung Tondo at Parañaque, Las Piñas. Mm. So parang ano, hindi naging mahirap isipin na growing up, yan yung kulturang kinalakhan mo, no? Na kaya yung Mm. impluwensya rin sa'yo, pagdating sa music, natural na parang yan ang mga pakikinggan mo. Mm. And anong meron Na, tingin mo rin sa, syempre, bukod sa, ano siya, no? Rampant siya or talamak siya dyan sa area ninyo. Sabi mo nga, sa Tondo, sa Las Piñas, um, yan yung maririnig mo. Pero anong tingin mong meron sa hip-hop at sa rap na sa tingin mo parang nahuli ka at parang, okay, papasok ako sa mundong to. dahil nga galing ako sa Tondo, yun, area na nakikita ko yung ano. Siguro kaya malakas din ang hip hop doon dahil ang rap tungkol sa pagkukwento eh. And pag kinuwento mo yung buhay mo sa Tondo, malaman eh. Compare mo doon sa isang namumuhay sa bukid, sabihin mo namumuhay ka sa bukid, wala kang maikukwento doon kundi kalabaw at bigas at dahon. Kumpara sa Tondo na nakikita mo yung kahirapan, yung struggle, hustle. Ang sarap ikwento nun. Kaya siguro marami talaga ring rapper sa Tondo din. Yun, doon ako na, ang sarap ikwento nung nakikita ko. Ang sarap ikwento nung kung ano yung nararanasan ko. So, sarap ka lang makakapagkwento nun eh. Kasi kung magbabalad ka, 2 verse yun, tapos tig 4 na lines lang, ano lang makukwento, intro pa lang sarap yun eh. So, gusto yung mo mang rap talaga yung buong buo, 3 verse yan. Kuwento mo lahat, solid yan na marami ka masasabi. Kaya unang-unang talagang nagustuhan kong genre rap. Mm. So yung ano, no? Yung dami pa lang ng salita na pwede mo nga sabihin dyan, ano? Yun. Yun yung parang unique sa rap, no? Compared to other forms, no? And ang ganda na sinabi mo na parang kabit sa rap ang pagkukwento at may kinalaman Hmm. yung lugar na kinalakan mo kasi siksik nga siya sa iba't ibang karanasan at kwento, no? Hmm. So, ano ba? Parang naunang naunang nahumaling ka sa pakikinig ng rap songs tapos nag-try kang mag-rap or saan naman pumasok yung battle rap? Dati naalala ko yung FM station, mahilig ako makinig ng music. Tapos mahilig ako makinig ng kanta. Tapos pero mahilig ako sa rap. Tapos nagsusulat ako ng mga lyrics na sa notebook. Pero hindi natatapos kasi alam ko sa sarili ko, hindi ko mare-record. Mahirap eh. Sinubukan ko mag-record yung ano lang eh. Kinakalabog lang yung ano, tas nare-record ko sa cassette. Kinakalabog lang mesa, tas cassette, tas isasabayan mo. Sabi ko, mahirap. So nagsusulat na lang ako para wala lang. Hindi natatapos. Parang trip ko lang talaga magsulat. Pero hindi ko talaga pinangarap makagawa ng kanta nun. Tapos, napansin ko rin na mahilig ako sa music nga. Halimbawa, nakadinig ako ng kanta ng Eraserheads. Pare ko, napakinggan ko yun. Naglalaro sa isip ko na maganda yung topic niya. Pare ko, may kausap siya, kumpare niya. Tapos, may kinukwento niya yung love life niya tungkol doon sa pare niya. Tapos sabi ko, maganda to. Pero wala pang nakagawang rap version nun. So doon ako nagsisimulang ano na, gagawa ko rap version. Ganun naman lagi eh. Kaya Mm. kung
pagdating sa idea, marami tulad nung sa parokya na Silver Toast, Mm. yung feeling maganda. Wala pa ganong rap version nun eh. Mm. Yung ganito, halimbawa may kantang ganito, wala pang rap version. So yun yung mga naiisip ko na pwede kong gawin. So sulat lang ako ng sulat, tapos yun, pahirapan pa sa beat nun, wala pang sound click, wala pang mga internet. So, parang sa tingin ko, hanggang sulat lang ako, hindi ako makakapag-record, hindi ako magiging rap artist. Yun lang. Mm. Yung ano ba, yung yung una ko napakinggang album mo, yung Evolution eh. Yun ba ang una mo? Hindi. Meron akong una na mapapangit ng kanta. Kaya ano eh, bagay lahat ng rap ko tungkol sa akin talaga eh. Mm. Tungkol sa, hanggang ngayon nag-explore pa rin ako tungkol sa exploration ko sa rap eh. Mm. May ginawa akong reverse psychology niya na ang dami kong pinagtitira ng rapper na kung sino-sino. Tapos ang wak ko, Mm. buti na lang nabura ko sa yung mga kanta ko pa sa SoundClick na, ewan ko ba, ba't inirarhyme ko yung mga hindi magkaka-rhyme? So pinagbubura ko lahat yun eh. Wala nang bahid yung iba. Meron pa nga akong kanta na tungkol sa kapogian ko eh. Hindi ko talaga alam ba't ginagawa ko yung mga ganun. So binura ko yun. Tapos nakilala ko nga yung Mongol Unit. Yan, sila Santo, sila Zik, sila Exacto, si Yawasap. Tapos mamulti sila online. Ito yung nagtrabaho ako sa Riyadh dahil sa kahirapan, napilitan na mag-abroad. So, internet lang ako, nakilala ko yung Mongol Unit. Talagang ang gagaling nila mag-multi. Nung unang nadinig ko si Looney, nag-multi, sabi ko, hindi ko gagawin yan. Ang hirap niyan. Hayaan ko na kay Looney yan. Ang hirap nung, isipin mo, 4 or 5 syllables, kailangan pang isipin. Hindi ko nga mapag-rhyme yung dalawa eh. Tapos hindi ko gagawin yan. Kaya lang, nung sa Mongol Unit, dun ako na-push. Kasi, nagko-collab kami, din nakakakuha ako ng style, technique, lalo na kay Santo, nagpapaliwanag yan. So, simula na ako mag-multi, nagsisimula na ako wordplay. Meron pa silang sinasabi yung kay Dre ng sakto. Nagpuputol siya ng mga words para lang kilayawasa, para lang mag-rhyme tulad nung hindi ako kinakalawang, ikaw yung kinakawawang, mga ganun na hindi tapos. Sabi, kinakawawang tao man. Sabi ko, pwede pala yun. Tapos yung, basta yung putol-putol. So, doon ako ini-enhance ko yung skills ko. Tapos, hanggang sa nakagawa ko ng album, sabi ko, nag-evolve ako. Kaya ginawa akong evolution. Ibang-iba yung style ko na kung madidinig, kung madidinig ko to, kung makakasalubong ko yung rapper version ko na nung panahon itatakwil ko yun. Pero men, very apparent yung sinasabi mo na putol-putol. Yun yung style na ginagamit mo dun sa Evolution. And gusto ko lang ikwento, men. Gusto ko lang ikwento. At shout out kay Charles Tuvilla na nasa Dallas, Texas na ngayon. Sabay namin pinapakinggan tong album mo na to sa YouTube. Nasa Malacanang kami noon, nagtatrabaho kami as writer. Yun. Oo, pinapakinggan namin yung Evolution mixtape. And talagang ako naulol ako dun sa, syempre sumikat mong song doon, yung parang tanga lang, no. So, wala lang, parte siya nung namin bilang writer, no. Parang parte rin siya ng pampainit namin ng isip namin, no. And wala lang, ang sarap balikan na 2010. Natatawa ako kasi. Si Enigma ang may kasalanan yan eh. Sabi niya kasi sa akin, nung unang battle ko kay Batas, sabi niya, nag-message siya. Sabi niya, kailangan ng intro song sa battle mo eh. Basta kumuha na lang ako sa album mo. Tapos yun yung kinuha niya. Yun yung pinakaayaw kong kanta ron eh. Dahil, kung mapapansin mo, ang haba nun eh. Tapos, mahilig kasi ako, conscious ako, napaka-OC ko pagdating sa tracklist. Ayokong yung basta lang hinilera yung track. So ayokong magkakadikit yung love song. Ayoko rin from hardcore tapos kasunod niya love song. Ayokong ganun sa track. So ang ginagawa ko ng intro, evolution, tapos
bago meron dun pa-mellow na siya. Kaya lang, hindi pwedeng evolution tapos love song kagad. So, kailangan kong isang makulit. So, ginawa ko minsan parang tanga lang. Tapos, kinuha ko lahat ng mga punchline ko na hindi ko nagamit. Apat, tapos dinikit ko yung isang apat. Dinikit. Kaya yung bilang wala siyang bilang kung ilang lines sa isang verse. Mm. Apat, hanggang saan lang siya magtapos. Kaya parang minsan, parang tanga lang talaga yung pagkakagawa ron eh. Basta lang siya, lyrical exercise. Mm. Ganun ang ginawa ko. Tapos pinili pa rin ni Arik. Tapos ngayon, yun nga yung pinakaayaw kong kanta, yun yung sumikat. Tapos pinipilit pa sa akin ipa-perform sa lahat ng event. Mm. Sipin mo, pumunta akong fiestahan, guest si mayor, guest si governor, tapos sa mga audience ko yung mga nanay, mga estudyante. Tapos ang ipapakanta sa akin ng organizer, minsan parang tanga lang. Anong magigets nila ro? Parang lagi ko naiisip kasalanan ni Anigma to. Mm. Kasalanan to ni Talaga Arik. eh. Parang ganun. Marami talagang Hindi, pero kasalanan yan. Ano si Arik? Maraming kasalanan yan. Pero na-appreciate ko naman. Salamat sa mga nakagusto. Hindi, ewan ko, siguro, hindi ko talaga siya nakikita na magkiklik. Pero nag-click Mm. eh. Mm. Tapos nung nag-click yun, hindi ko na alam kung ano yung mga talaga magkiklik. Mm. Hindi ko na nalaman, hindi ko na makapa kung ano yung gusto ng listeners. Mm. Totoong minsan parang tanga lang talaga, no? Hindi mo talaga maintindihan. So, kami, nung pinakikinggan namin yung album na yan, syempre yan din na natripan ko. Tumatak na rin sa akin dahil yun yung naririnig kong intro mo, no? Pero, yun nga, gusto ko ring balikan yung mga panahon na yan na bagong-bago pa lang yung flip top, no? Tapos, pa lang. Na, ang daming sigurong, talaga nabigla rin sa style na ginagawa mo, no? Kaya siguro gusto kong puntahan yung yung pagre-rebat, no? Syempre, yan ang bansag sa'yo, Rebuttal King, no? Bago ka sumabak sa una mong battle or Batas, batas, ano ba talaga bang 40 mo na yung rebuttal? And tingin mo saan mo nakuha yung stilong yun? Trip mo lang ba siya o nakita mong dyan ka magaling kaya yan yung ginagamit mo? Yung kasi, una-una kasi, freestyle talaga ako. Nung pagpunta ko kay Batas, paglaban namin ni Batas, ako yung taong natatakot ako magbigay ng effort kasi baka masayang. Hanggang ngayon eh. Dati natatakot akong manligaw, baka mabasted. Natatakot akong alam mo yun, may gawin na, anbawa, natatakot akong gawan ka ng ganitong bagay, baka hindi magusto. Sa ganun, so ang nangyari nun, natatakot ako mag-prepare nun kasi baka matalo ako, which is natalo naman talaga ako kay Batas. Mm. Tapos, pagdating doon, may mga pang-asar na akong alam pagdating sa tao dahil sa Tondo uso talaga yun barahan sa inuman. Lahat yun namana ko sa inuman. Yung ganun mambara, ang pagkakaiba lang ako, nagkaka-rhyme, may rhyming. So yung mga pambabara ko sa kanya, parang inuman lang din. Tapos, hindi ko pa alam yung rebuttal ng tawag dun. Basta ang alam ko lang dun, sagutan, dahil ganun sa freestyle eh. Mm. Ang weakness ko sa freestyle, pag yung kalaban ko hindi nagsalita ng quotable, Mm. wala akong maisasagot. Hindi ako mahilig mamuri ng sarili ko eh. Mas ako eh. Mas gusto ko yung sinasagot ko, binabara ko yung kausap ko. Hindi ako mahilig yung sasabihin kung ako magaling, ako yung malupit. Mas gusto ko sagutin yung mga niya, mga binato niya para mas ganun na yung forte ko. Kaya nag-click naman yung rebuttal tapos wala, hindi ko sinasadya. Talagang tamad lang talaga. Ayoko lang talaga mag-effort na ganun. Ang ganda lang na no, pambabara. No, yung mga bara mo ay pambabara. No, and nanggaling siya sa balik ulit sa bote, no. Balik ulit sa inuman na yung typical na kapag nakikipag-inuman ka, binabara mo yung mga kasama mo. And siguro yung madalas syempre yabangan sa inuman, no. And siguro babara. Sa Tondo, sa Tondo ganun talaga eh. Hindi ka pwede mapikon kasi may mga 12 years old, 13 years old doon na aasarin ka eh. Na yung sinasabi ng mga ganung bata sa Tondo, mas nakakapikon pa sa pinaka nakakapikon na linya sa flip top. Pero wala kang magagawa eh.
Na kaya doon na din siguro doon din kumapal yung balat ko pagdating sa mga laitan sa Mm. ano. Talaga 8 years old bibili ka tas syempre 8 years old walang short asarin mo. Uy, Mm. wala kang short, di ka patuli. Nasasagutin ka na, o subo mo, gaganunin ka, 8 Mm. years old. Mm. Na, ang inang to hindi mo ba alam, dapat namumupo ka sa akin, pero wala kang magawa. Nauna Mm. ka mang asar eh. So yun yung ginawa ko. Nauna ka mang asar eh. Pag Mm. sinagot kita, oh, ikaw pikon, ikaw ang Mm. talo. Mm. So yun, Mm. culture Mm. pa rin ng lugar namin. Okay. So, kumbaga gets yung pinanggagalingan na sa kinalakan mo, bata pa lang hanggang tumanda ka, sa inuman, ganyan pa rin. Pero ang diferensya ay natuto kang mag-rhyme, natuto kang mag-multi. Tapos ginagamit mo na yung form ng rhyming, ng multisyllabic Hmm. rhymes para mag-rebut, no? Yun yung naging kaibahan. And Nahirapan pa ako, oo. Kasi dati nagpo-freestyle ako, walang rhyming eh. mm, Ay, walang multis eh. Pero nung naging isa natuto nga mag-multi, ayaw na nang tanggapin ng utak ko yung freestyle na basta mag-rhyme lang. mm, So doon ako medyo nag-struggle nung transition na yun na parang pag ano, kailangan may multi pati freestyle. Doon ako nahirapan, transition na yun. Pero ngayon medyo nagagamay ko na. Dati kasi basta mag-rhyme, upuan, ah, kainan, nan lang yung ano, ang rhyming. Ngayon ayaw nang tanggapin yung upuan, kainan. Dapat upuan, subuan, parang ganun dapat. mm. Ang hirap eh. Oh, first, second, syllables, na rin, tugma na rin, no? Mm-mm. So, nag-evolve din pati yung mo, no? Habang natututo ka rin ng iba't ibang, nahahasa mo yung skills mo, mas nagiging, na rin, meticulous na rin yung utak mo, no? So, nagiging Oo. disiplinado na rin yung re-rebut mo, no? So, pero yun nga parang yun yung iniisip ko parang natuklasan mo na magaling ka mag-rebut, pero nasa mundo ka ng battle rap na Written, oo. written na sa mga nakikinig, no, syempre ang flip top, ang battle rap, siya no, siya, preparado ka, no, meron kang hinandang mga pyesa, ideally, no, kasi may mga nag-freestyle naman, pero ideally may siya written, and then so ikaw pag nagpe-prepare ka eventually, no, so minsan nagiging dependent ka on mga baon mong rebuttal, hindi baon, parang hinihintay mo yung moment para makapag-rebut ka, no? Pero yun, paano ka naghahanda sa isang battle? Gaano ka, ilang percent yung hinahanda mo, ilang percent din yung hinihintay mong yung moment na lang para makapag-rebut ka? Bago ako pumunta sa battle, iniisip ko paano ba yung utak ko, yung tulad ng banggit ko kanina, mga creative juice, yung gana ko, yung kulit ng utak ko, yung pagkagago ko. Paano ko ba siya nalalabas? Saan siya lumalabas? Inisip ko siya. Una-una pag masaya, chill na chill. So ginawa ko, bago ako bumatel, chill lang ako. Kain, laro ng PlayStation, nakipagbiruan, tapos sa inuman, paglasing ako dahil mahiyain ako eh. Introvert na mahiyain, ilalagay mo sa battle rap. Ano sa akin yun? Unti-unti akong pinapatay nun. So sabi ko, ano yung pangontra dun? Parang alam mo yun, bago ko lumaban, kinakalaban ko muna yung mga weaknesses ko. Ah, lasing ako dapat. Dapat naramdam ko dito. Manhid ako, namamanhid ako. Para okay lang. Dahil hindi ko kayang sabihin, kahit gaano ka pangit yung tao, hindi ko kayang sabihin pangit ka pag di ako lasing. So, lasing, ganun. So, after nun, pag nagawa ko na yung lahat, masaya, chill, lasing, good to go na ako nun. Punta na akong battle rap. Tapos yun, nadi-deliver ko ng maayos freestyle. May mga pumapasok sa utak ko na pre-written, na generic. Pero ang challenge na lang no, kung saan ko i-connect, kung saan ko ilalagay. Mm. So yun. Mm.
Ganda nung yung masaya, chill at lasing. No, yan yung hinahanap mong mode, no? Kasi realization mo na kapag nasa ganitong mode ka, dito lumalabas yung kulit, dito lumalabas yung lupit, no? Mm. Kaya yung mga panahon na natalo ako sa flip top, hindi na ako masaya nun. Nauna yung hindi ako masaya bago ako natalo. Dumating din naman yung point na talagang gano'n na hindi na ako masaya bumabattle. Kaya parang ginagawa ko na lang to para dahil kailangan, parang gano'n. Doon ako nag-stop. Yan, kung usapan kung ba't ako tumigil. Yun ang dahilan sa akin, ba't ako nag-stop. Mali ko rin kasi dati nag-e-enjoy ako sa battle rap. Lumalaban ako dahil gusto ko. Tumigil ako after battle ko Shay. Then tanda-tanda ako eh. Then bumalik ako. Saito Spade. Una target, tas ang layo ng gap, Shay, Saito Spade. Bumabattle ako ng gusto ko. Tas hanggang sa sumunod na battle, bumabattle na lang ako dahil gusto ng tao. Na pinagbigyan ko naman. Maluwag sa puso ko. Pinagbigyan ko na mali pala. Doon pala ako mali. Naging exhausted ako. Naging responsibilidad yung battle rap. Napagod ako. Na parang dapat, kung gusto mo yung ginagawa mo, hindi ka mapapagod. Ngayon, hindi ko na siya gusto. Ginagawa ko na lang siya dahil para sa iba. Para sa ibang tao. So, napagod ako. Ngayon, ayaw nang lumabas lahat. Parang pagod na talaga ako na naging responsibilidad na nga lang siya. Hindi na siya naging enjoyment na lang, entertaining, parang ganun. So, yun. Mali ko yun. Dapat hindi ko nayaang sundin yung ibang tao. Dapat kung ano yung gusto ko, kung feel kong lumaban, dun ako lumaban. Then ngayon, ang dami kong naiisip na masarap kalaban. Siyempre, unang-una, Sinyo. Dapat maglaban kayo ni Sinyo. Pangalawa, sila M-Site, yan, sila Apex, sila Poison. Nilabanan mo yun. Kaya lang gusto ko man lumaban. Nakikita ko pwede kong magustuhan lumaban. Kaya lang exhausted na nga ako. Nakakahiya sa kanila. Nakikita mo yung mga taong, yung mga battle MC na yan na grabe sila mag-prepare eh. Tapos papalpak lang ako. Ayoko nang ganun eh. Ayoko nung gusto ko kahit manalo matalo, gusto ko hindi sila nalungkot sa performance ko na which is hindi ko na magagawa. Dahil nga wala, pagod na ako, napagod ako. Naabuso ko yung naubos na yung kagustuhan ko sa battle rap, parang ganun. Wow, matinding realization yun And paano mo kinonfront yung realization na yan? Kasi yan din yung bagay na nagpaangat sa'yo. Sabihin natin, na nakilala ka dahil ito yung ginagawa mo. Magaling ka mag-battle rap, magaling ka mag-rebut, magaling inaabangan ka ng mga tao. Pero parang may realization ka rin na ito rin yung parang, ito yung nagpasaya sa'yo, no? Ito yung nagbigay nung masaya, chill at lasing. Pero ito rin yung nagdala sa'yo to hindi ka na masaya at exhausted ka na. Yun nga. Yun nga eh. Wala naman akong ibang sinisisi talaga kundi sarili ko. Hindi ko siya na kumbaga sa driving, hindi ko siya na iniobra na maayos. Dapat naisip ko dati na kahit gusto ng mga tao, nire-request ang tao na lumaban ako, dapat hindi ko sinunod. Dahil, alam mo parang tingin ko nasa gera ako eh. Tapos puro sugat na ako. Sabi ng mga tao, labanan mo pa sila, makipagbari lang ka pa, dapat hindi ko sinunod, dapat nagpagaling muna ako, inantay ko maging okay ako, saka ako sumabak. Sana mas mahaba sana yung lifespan nung pagiging warrior ko or rap battle. Hindi lumaban kagad ako, hanggang sa yung eagerness ko, napatay na talaga sa gera. Wala na, parang wala na ka na magagawa, na matay na dapat inalagaan mo. Saka doon ko rin na-realize na, bakit ako nakikinig sa tao na, ibang tao na, nakilala yung rap battle dahil sa amin Tapos ngayon sinusunod ko sila. Kaya kumbaga nakilala mo yung rap battle dahil sa amin, nakita mo kami sa flip top. Tapos ngayon nagte-take ako ng advice galing sa iyo na ganito yung gawin, ganun gawin. Parang alam mo yun, natuto ka dahil sa teacher, tapos tuturuan mo yung teacher paano magturo. Yun, lahat yun sa akin dapat. Mas ko kasi yun mas alam ko dapat yun mas control ko dapat yun, pero Pero nasa point ka na ba ngayon na parang na
naiintindihan mo na rin yung sarili mo, bakit naging ganun yung mga naging desisyon mo. Kumbaga, coming into terms with itong, let's say, parang regret, no, na sana mas na-handle ko siya ng mabuti. Pero ano ba, nasa point ka na ba na parang naiintindihan mo rin yung sarili mo, bakit hindi mo siya na-handle ng mabuti ng mga panahon na yun? Oo. Naintindihan ko, ang dami kong ang dami ko rin sablay na na hindi ko rin masisi naman sarili ko dahil first time ko to eh. Nalula ako eh. Galing ako sa babang babae. Tapos bigla akong itinaas. So hindi mo talaga expect sa akin na ma-handle ko lahat ng tama eh. Una career. Swerte na lang ako, napunta ako sa una't huli ko manager na hindi pa naman kami naghiwalay. Pero siya lang yung manager ko ever since. Na yun, tama yung napili ko dahil hindi ako napariwara, hindi ako naloko ng manager, hindi ako naloko ng mga ibang production. Okay. Tapos, yung mga desisyon ko sa family, okay din. Na stick together, sila una, ganun. Yun yung mga naging okay. Pero may mga sablay din ako eh. Siyempre, dumating yung na yan nga, hindi ko na-handle yung sarap battle. Tapos, yung ibang mga, ano pa ba? Yung mga naging dating mga kalokohan sa babae. Kasi dati akong binubuli sa eskwela eh. Yung minsan yung mga crush ko nilalait ako eh. Tapos dumating sa point na pagdating ko sa stage, kulang na lang maghubad yung babae sa harap ko. So alam mo yung sa isip ko payback. It's payback, parang ganun. Revenge of the basta ganun. So umabuso ako na swerte naman ako, naka-realize ako pag tagal-tagal na binabago ako nung fame. Sabi ko, inaalis niya yung dating ako. Pinapalitan niya ng, alam mo yun, ayokong pagsisihan na sumikat ako. Ayokong pagsisihan na nakuha ko to lahat. Na nakuha ko tas naging cause na nasira yung buhay ko. Ganun. So, binawi ko kagad. Tinama ko kagad. Minsan, kahit kaaway ko na yung sarili ko na, masarap uminom magdamag, masarap, ayan, ganito. Hindi, sabi ko, nababago, nawawala, doon ko naisip si Kurosaki Ichigo ng Bleach. Doon ko siya naisip kung paano niya nilalabanan yung masamang sa yung anime na yun, kung nanonood ka, paano niya nilalabanan yung masamang siya. So yun, sabi ko, ayoko. Ngayon, kung itigil na lang natin to, kung mapapasama ako, sabi ko. Una, pamilya ko, asawa ko, sabi ko, nung wala ako, sila kasama ko. Hindi ko dapat sila, dapat protektahan ko sila, dapat, kung ano pa rin ako, kaibigan ko, kung sino yung mga kasama ko nung wala ako, dapat hindi sila mawala hanggang ngayon. Ngayon, kung mawawala sila dahil nagkaroon ako ng kasikatan, ayoko, alisin na yung kasikatan na yan, sila na lang ulit. Yun ang naging realization ko nung panahong bulak-bulak ko. So sa likod ng battle rap, hindi yun siguro hindi na nakakalimutan ng mga ibang taong nanonood, na maraming battles na nangyayari. Maraming internal battles, maraming nangyayari sa kasi tao kayo bago maging rapper, no? Maraming nangyayari sa likod, no, na haharap na lang kayo, panunood na lang sila eh, no, pero bago yun at pagkatapos nun ang daming nangyayari, no. Yan nga, kahit si Smuggler's na ikwento niya nga rin sa akin na dati nanghiram daw siya ng damit. Ewan ko kung gusto ni Smug kwento yun, pero kinukwento niya, dati nanghiram lang akong damit, sabi niya, bago mag-perform. Tapos habang kumakanta siya, naglalaro daw sa utak niya, alam kaya ng mga taong to na yung suit kong damit, hiniram ko lang. Yun. So, ako naman, yun din, ganun din, may mga paghihirap din ako. Tapos hanggang ngayon naman, buti na lang, may mga tropa naman na supportive. Tulad yan niya, ngayon, pag nakakaramdam ako, nadadown ako, depressed, parang minsan susuko ka na, sinasabi ni Santo, si Santo nagsabi sa akin na Santo ng Squatter House na sabi niya, ba't ka susuko? Ang ganda-ganda na kwento ng buhay mo. Sabi niya sa akin, tuloy mo, huwag mo sayangin. So yun, kaya tinutuloy ko na lang din. And ang ganda lang din na mag-backtrack ng konti kasi kumbaga
lumalabas din ngayon na hindi lang naman battle rap talaga ang buhay, no? I mean, Mm. dinaanan mo yun. Oo. Sumalang ka sa entablado. Yun nga, sabi mo, pinagsawaan mo siya. Pero ngayon, ang dami mong ibang battles din na nilalabanan eh. And ngayon, nakalipat ka dyan sa ibang bansa. No? Nag-aaral ka ng bagong art form, no? And tatry mong ma-express yung sarili mo sa panibagong paraan. Habang sa totoo lang, sustained naman yung rap career mo. 'Di ba? 'Di ba? Mm. First love ko talaga ang drawing ang art Mm. First love ko talaga siya 3 years old, 4 years old, kinukwento ng nanay ko. Nagdo-drawing ako sa notebook, gumagawa ako sa sarili kong comics Mm. yung page ng notebook. So talagang siya yung hilig ko Tapos yung rap, dumaan siya Dumaan siya sa buhay ko, nagpapansin siya, Mm. pinatulan ko yun. Mm. Pero mahal ko pa rin naman talaga siya. Gusto Mm. ko pa rin naman siya. Pero hindi lang naman sa paggawa ng kanta mapapakita yung pagmamahal sa culture. Mm. Pwede mo naman din ipakita yung tulad sa pakikinig. Tulad ngayon, may mga ibang tropa ako rito sa Cali na ako nagmi-mix ng kanta. Sila yung nagre-record dito sa studio. Nagbibigay ako ng guide. Yun, sa ganun, na nasa behind the scene ako ngayon ng mga ano. Minsan naisip ko na magtayo ng production pero mukhang malayo-layo pa ako. Pero Mm. yun, doon sa ganun ko napapakita yung, sa ngayon yung yung pagmamahal ko sa hip-hop. Pero Mm. pagdating sa kung sino talaga yung una kong minahal sa dalawa, art talaga, drawing talaga. Mm. And ang ganda ng sinabi mo nga na ano no, na parang may iba't ibang paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal sa kultura. And sa Para totoo sa lang, suporta rin, oo, 'di oo. ba? Sa 'Di mga ba? tao, sinasabi ko rin sa kanila na kasi yung pati pagsuporta sa hip-hop, sa paborito mo rapper, maraming paraan. Hindi lang yun yung pagbili ng album, hindi Mm. lang yung gagastos ka para bumili ng ticket, Mm. na para mag-subscribe sa Spotify. Hindi lang dun mapapakita yung support sa artist Mm. Maraming paraan. Kasi iba dinadahilan, wala akong pera pambili ng ticket. Kung wala kang pera, mahal mo yung idol mong rap artist, i-share mo yung post. Mm. Kung hindi ka makabili sa ticket sa concert niya, i-share mo. Baka yung ibang tao na hindi nakikita yung post niya, kayang bumili. Mm. Di ba? Supportahan lang tayo, parang give and take. Dahil pag hindi nyo sinuportahan yung paborito yung idol, yung rapper, at huminto yan, wala na kayong makukuhang craft, wala na kayong madidiling na track galing sa kanya. So Mm. kung hindi, di ba, kailangan ng gasolina niyan, kung hindi nyo maibigay yung gasolina, i-share nyo yung post, baka may ibang makapagbigay ng gasolina. Parang ganun Hindi lang natatapos yan sa pera, sa pagbili ng merch. I-share nyo. Click lang yan, mas mahirap gumawa ng video greet, ng shoutout, kaysa i-click mo lang yung share button sa Facebook. So yun. Yun lang yung Mm. tampo ko rin dun. Papagawa ng video greet, ang hirap-hirap. Mm. I-record ko, send ko. Mm. Tapos i-click mo lang, share mo lang yung post ko, hindi ko magawa. So, Mm. Pero ano men, I mean, ako ang gustong-gusto ko yung mga naririnig ko sa'yo kasi grabing level of maturity no to reach this level na may pagtanggap ka sa mga nangyari. And ako bilang fan, no, parang you thank you, don't thank you. owe anything na to rap. Parang sabi mo nga maraming nakakilala sa battle rap dahil sa sinimulan din ninyo, no. Syempre nung nagsimula yung Flip Top, isa ka sa mga unang sumalang, kumalat siya dahil sa nabigay nyo. Palagay ko yung impact nun hindi naman sa dami, no? Kaya ngayon, yung impact din nung mga rap battles nyo noon, grabe pa rin yung nagpag-resonate niya hanggang ngayon. Nagiging batayan pa rin siya ng mga umuusbong hanggang ngayon. Oo. Pero yun, sinabi ko naman yun, hindi para manumbat Mm. na, oy, kami nagsimula ng battle rap dito, Mm. wala kang karapatang diktahan kami. Sinabi ko yun, hindi para sumbatan yung mga nanonood, kundi para awatin sila na i-bash yung mga battle MC. Huwag Mm. niyong i-bash. Hindi ko sinasabing tumanaw kayong utang na loob sa battle MC dahil natutunan niyo yung flip top, yung kung ano man rap battle na yan. Huwag niyo lang i-bash. Yun lang, isipin mo na hindi niyo lang gusto yung battle MC. Sabihin niyo kagad, walang kwenta. Nagpagod kayo mag-type ng walang kwenta, di sana ignore nyo na lang, hindi pa kayo napagod, di ba? Mm. Kung walang kwenta yung isang battle, sa ibang tao may kwenta yun So wag nyo na lang i-bash, yun yung point ko ron na
Kaya ako sinasabi na sa flip na sa amin kayo natuto kung ano yung ibig sabihin ng rap battle, kung ano talaga yung kultura na yan. Ang isukli nyo na lang, hindi yung purihin kami, kundi wag nyo na lang kaming i-bash. Okay lang na mamuri ng sobra. Pero wag kayong manlait ng kahit katiting kasi wala rin sense naman yun. Mm. Mm. Tama, no? And ang hirap, no? Hanggang ngayon, si Arik, hindi niya maawat yung mga ganyan, Pero I think constant reminder talaga sa mga nakikinig, no? Na maging considerate, no? And maganda na naririnig nila yan from you, no? Na Ayun. ang dami mo ring dinaanan and ano rin yung impact at effect niyan sa battle rappers kapag naririnig nila yung mga ganyan. Mhm. Tsaka hindi, kaya ako rin naman sinasabi ko, marami magagalit malamang sa akin ito, ang yabang ni Delo, mga sinabi. Mm. Pero isipin nyo na lang to, kung di ako naglakas ng loob na sabihin sa kanila yan, at kung hindi, alam ko marami magagalit, sinabi ko pa rin. Kung di ko sinabi yan, paano nila malalaman? Mm. Paano Mm. nila malalaman yung dapat nilang gawin at wag gawin? Kumbaga, masakit pakinggan, pero ito talaga yan. Kung tanga ka, isang tao, tanga ka, at hindi ko sinabing tanga ka, paano mo malaman tanga ka? Mm. Habang buhay ka na lang tanga. Mm. Sinabihan kitang tanga ka, ibig sabihin, concern ako sa'yo. Yan, totoo. Magbaguhin mo yan kung gusto mo. Dapat, Mm. ako, nagpapasalamat ako pag may nagko-correct sa akin, pag may sa kahit anong paraan, basta hindi nananakit. Pag sinabing mali ako, nagpapasalamat ako yung deep inside. Tumatahimik ako pero at least alam ko yung mali ko. Hindi ko mauulit sa ibang tao. Pag Mm. naulit ko sa ibang tao, di dalawa na sila nakakita ng mali ko hanggang sa lahat. Mm. Kaya pag ayun, kung hindi natin sasabihin sa kanila, paano nila malalaman? So, Mm. Totoo. alam ko marami magagalit pero yan. Di yan. Dito, natutuwa rin ako, men, dito sa podcast, sa Linya Linya Show. Ang daming, syempre, nagiging, inaabangan na nila tong mga interviews ko rin sa hip-hop scene. And ang dami rin nagko-comment ng mga pananaw nila. Natutuwa ako, feeling ko, kahit naman yung, yung community, hip-hop community, tingin ko nag-evolve din naman. At saka may mga natututo din. Syempre, hindi maiwasan marami pang unggoy. Pero, kumbaga, Kumpara mo yung audience ng flip top nung unang laban namin. Sigurado ako, majority sila pa rin yung audience ngayon. Ang laki ng pagbabago lahat. Alam mo, doon ako masayang masaya. Nung isang beses, nanonood ako mag-isa sa cellphone. Nasabi ko, hindi naintindihan may mga tropa akong Inglesero dito eh. Hindi lang naintindihan sinabi ko, pero sabi ko, ang laki ng pinagbago ng audience ng Flip Top. Ang talino na ng rap ng audience ng Flip Top. Sabi ko, matalino ng audience ng Flip Top. Lalo na nung laban nila Poison 13, yung mga malulupit na MC nila, Mot. Ang galing ng talino na ng audience ng Flip Top. Ang saya ko. Dahil dati, kasama ko si Arik, struggle kami talaga pagtuturo sa kanila na yun lang simpleng shut the fuck up, yung tumahimik lang. Ang hirap na nilang pasunurin. Pero ngayon talaga, ultimo yung comments sa mga video. Although mayroong mga bago na magko-comment sa poster. Kanina lang, may gusto akong barahin pero nag-sign up the cross na lang. Pinabasa Diyos ko na lang. Nag-post ako. Tapos nagagalit siya sa lineup. Sinasabi niya na, hindi magaling si ganito. Ganun. Ano magagawa mo? Pag ba sumalang dyan, bayad na ba yan? Pupersahin ka ba manood dyan? Kahit na yan, di ba? May choice ka naman. Pero may mga ganun pa rin. Tapos pag tinignan may profile pic, para mga 3 buwan pa lang siya nanonood ng Flip Top. Pero yung mga dating viewers ng Flip Top, matatalino na sila. Salamat. Salamat. Okay din. I mean, sign din yan na tuloy-tuloy yung growth, no? Na may mga bago pa rin na kailangan turuan. Pero marami na rin niya ako nakikita kasi nanonood ako ng live eh. So, nakikita ko rin kung paano sila mag-react, paano rin maging mas disiplinado. So, nakakatuwang makita at ma-experience, no? Pero, Delo, nabalik akong konti. Sabi mo, may nanonood ka sa cellphone mo, ganyan. So, ngayon, tuloy-tuloy ang pagsubaybay mo sa Flip Top at saka sa mga battle rap po. Hip-hop po. Lahat ng hip-hop. Siyempre, number 1 Flip Top. Sinashare ko yan. Nakakalungkot nga lang kasi
alam mo yun, yung mga, ewan ko, yung ibang mga dapat na battle na aabangan sa flip top, na ah, ah, na-spoil o naglalaban. Halimbawa lang, may si MCA, MCB, dapat maglalaban, inaabangan niya sa flip top. Tapos minsan nakikita mo sa ibang liga like PSP, doon Mm. naglalaban to. Mm. So medyo nalulungkot lang ako, nasisira lang yung ano, yung nangyayari. Pero, yun, suporta pa rin sa flip top. Tapos, nanonood ako, nagsishare ako, hindi lang flip top, kahit ito. Ito nga linya-linya, ano. Napanood ko na to yung unang interview mo kay Arik eh. Yung Mm. tungkol sa ano niya, sa course niya. Mm. Tapos, pag nagda-drive kasi ako, nakakasawa na yung music. So, podcast ako. Tapos, sinimulan ko ito, linya-linya. Tapos, may mga comedy pang podcast. So, yun, Mm. support ako pa rin sa mga ganong Mm. craft, sa mga ganon. Mm. Siguro, yun na lang siguro yung pinaka magagawa ko sa ngayon. Mm. Mm. Pero, babawi rin ako. Manonood din ako live pag ano. Yan. Sure yan, sure yan. Pero ano, napasadahan mo na no? Pero ano nga ring ano mo? Ano ring pananaw mo sa pag-usbong ng mga panibagong liga? Ang mainit na dyan, ang marami sa aking bulong-bulungan at sumbong at hinaing, PSP eh. Mm. Ako talaga, bilang kuya-kuyahan ng mga ibang battle MC, hindi talaga ako, kahit, kahit sa mga ibang tao, hindi talaga ako nagpipigil pag nagsasalita ako. Hindi ako nag-sugar Quote. coat or hindi Mm. ako umiiwas. Pag sinabi ko, ayoko, ayoko. Pag sinabi kong ito yung issue, sasabihin ko talaga. Sa akin, ang daming issue, ang PSP at flip top. Dahil nga na-spoil ng PSP yung dapat laban sa flip top. Then, disclaimer, syempre, ito opinion ko lang, yung mga sinasabi ko, opinion ko lang to at hindi ito basihan ng tama at mali. 'Di ba? Opinion ko lang to, malamang may iba kayong opinion, pero wag niyo ibe-base na porke sinabi ko tama na kagad yung bagay. Hindi ito basihan, opinion ko lang to yun. Hindi yun, nalulungkot nga ako dahil may mga battle na dapat sa flip top na gaganap nandun sa PSP. Hindi natin din masisisi kasi kailangan din kumita ng mga ibang MC. Alam naman natin na ano, kahit na sabihin mong mas malaki PSP TF, mas malaki yung TF sa flip top, hindi yung base yan eh. Kung ano yung mauna, kung ano yung mauna eh. Kung inoperang kagad ng isang liga yung bago yung flip top. Oh. Ayun. So yun, na-spoil. Tas pangalawa, yung ano eh, ewan ko. Kasi ang nangyari, ang nakikita ko kasi dyan dati, alam ko yung PSP sponsor sa flip top eh. Mm. So, natutuwa pa nga ako noon na medyo nainggit ako dahil nakausap ko si Pibus. Merong flip top event na parang sinagot niya yung resort. Mm. Tapos nag-swimming sila. Mm. Sabi ko parang outing yun. Tapos flip top event ha. Kahit wala akong battle, parang gusto kong sumama. Nandito na ako nun. So, yun yung nakikita ko dati. Mm. Tapos, nung nagkaroon ng liga, so okay lang. Tapos, nagkaroon ng PSP. Tapos, ang nangyayari, nakukuha niya na dapat mangyayari nga rito nang nauunang mag-battle na dun sa PSP. So, ang tendency niyan talaga, wala nang, hindi na aabangan sa flip top. Tapos, mga bago ang nabibigyan ng break sa flip top. Tapos yun nga, may mga bago. Ang sasama naman ng mga nakikita kong comment. Hindi ba nila naisip na lahat ng mga tinitingala nila MC dumaan sa pagiging bago? Mm. Yun tapos yung, ewan ko, sa akin kasi may ano yan eh. May parang bro code, unwritten rules na parang magbarkada kayo na yung girlfriend ng isa, pag nag-break sila, hindi mo pwedeng gawing girlfriend. Mm. Parang ganong unwritten rules, may mga ganon akong na sa akin. So yung ganon na nag-sponsor ang PSP sa flip top, nakita niya lahat, andun. Tapos magagawa siyang liga, tapos maaagaw niya lahat. Off sa akin. Kaibigan ko naman sila Pibo, sila Don Pao, sila Price Tag, sila Badger. Hindi naman ako galit dun sa mga tao. Hindi ako nagagalit sa tao. Nagagalit ako sa
nangyayari minsan. Mm. Pwedeng hindi nila alam. Pwedeng gusto lang nila talaga magkaroon ng isa pang liga. Mas maraming liga, mas masaya. Mm. Pwedeng hindi nila alam na na-spoil yun. Kaya tulad nga ng sabi ko sa'yo, ako kasi, sinasabi ko, para alam nila. Kasi kung talagang, dahil okay naman sila, mababait naman sila Pibus eh. Baka hindi lang nila alam. Ngayon, nasabi ko, nalaman nila, baguhin nila. Mm. Kung nag-iba or sabi nila, ayusin nila, mas maganda kasi may choice yung tao na PSP, flip top, pero hindi sila nagkakakontrahan. Mm. So yun, kaya sinabi ko na rin, kung magalit yung ibang tao sa akin, okay lang, kasi ako, naka-aim ako na kaya ako sinabi, baka maayos pa talaga. Mm. Pero yun nga, na-spoil, tapos nahati yung crowd, nagiging flip top versus PSP, sa halip na flip top and PSP. Mm. So, mas gusto ko, nagagalit ako doon sa nangyayaring flip top versus PSP. Mas gusto ko yung flip top and PSP. Or basta gusto ko, isa lang naman tong ginagalawan natin. Tayo-tayo rin naman ng rito. So, kumbaga sa bahay, linisin natin yung bahay dahil tayo-tayo lang naman yung mga nakatira. Yun. Ganda. And ano no? Well, yun yan, no? Pero umabot na rin talaga yung yung battle rap scene sa point din na ganito, no? Yung longevity kasi grabe na, ang tagal na eh. Kaya parang ang dami nang nangyayari din na in and out din naman ng mga liga eh, no? Labas sa flip top, no? Dami na rin namang mga nabuo noon, may mga umuusbong, may mga tumatagal, may mga nawawala, no? Pero ang ganda rin makarinig from you, no? Bilang isang pioneer ng flip top, and ngayon na may mga ganitong ang bagong liga. And sabi mo nga, no? Na gumagalaw lang sa isang mundo, kakilala mo rin yung mga nandyan, no? So, feeling ko maganda rin na may ganitong bukas na pag-uusap, no? Na hindi siya iniiwasan ding, Oo. ano? Mm. Saka naniniwala naman ako, sinasabi ni Pibus na businessman siya, ginagawa niya lang to para sa pera. Hindi ako naniniwala. Kasi yung pagod, yung pagtanggap ng bash sa PSP kay Pibus, yung mga panunumbat sa kanya, kung businessman ka lang, susukuan mo yan. Kung hindi mo mahal ng kahit konti ang hip-hop, susukuan mo yan. Kaya naniniwala ako kay Pibus na kahit paano, mahal niya ang hip-hop. Kaya ako rin, kaya pa rin nagsasalita ako rito. Kaya sinasabi ko to, may pag-asa pa rin ako na na yun nga, na magiging ayos yung dalawang liga, hindi sila mag-aagawan, hindi sila mag-aano. Hindi naman, kasi kahit naman anong ilabas nila, parehas papanoorin. So, inaasar lang ni Pibus yung mga basher niya pag sinabi niyang pera-pera lang to, businessman. Pero ako, nararamdaman ko na mahal niya rin ang hip-hop. Gusto niya rin yung kultura. Siguro lang talaga. Nagkaroon lang ng mga conflict sa ganyan, pero kaya sinasabi ko, alam ko naman maayos eh. Sana makapag-isip-isip tayo lahat kung anong dapat na solusyon. Hindi ko rin alam kung tama yung solusyon ko na sinabi ko to eh, pero at least gumawa ko ng paraan. Ayoko talaga yung mas gusto ko yung pagsisihan ko yung bagay na ginawa ko kaysa pagsisihan ko yung bagay na hindi ko ginawa eh. So pag sinabi ko to, tapos sinabi ko to at nakatanggap ako ng bash, okay lang. Mas gusto ko yung pagsisihan na sinabi ko to eh, kaysa magsisi ko na hindi ko sinabi yun. Kasi habang buhay ko iniisip yun, paano pag sinabi ko yun? Paano kung ginawa ko yun? Ano kaya resulta? Di ba? Mas mahirap yung ganun pagsisisi. Kaya lagi mas okay yung pagsisihan ko yung ginawa ko kaysa hindi ko ginawa. Okay. And no? Kanina sabi mo parang na-exhaust ka na, parang nagtatry ka na ng mga ibang bagay. Pero ano ba? Parang klaro sa isip mo na hindi na ako babalik. Or parang meron pang may pinto dyan sa loob mo na may tsansa. Kung pag-aaralan ko, kung ngayon mo ako tatanungin, sasabihin ko, ayoko nang bumatel. Hindi natin alam bukas. Kung tatanungin mo ako bukas. Pero, kung pagbabasihan natin yung kakayahan ko, pwedeng sabihin kung gusto ko pang bumatel, pero hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya mag-isip. Wala na talaga.
Then kung sasabihin naman nilang magpahinga ka muna 5 years, wala na rin lalo, ilang taon na rin ako eh. Wala Mm. na rin pag tagal-tagal. So, kaya totally sarado na talaga yung libro ko sa battle rap. Hindi Mm. na talaga battle. Sa suporta pa rin naman na yun, Mm. hindi na to yung hindi ko na rin talaga kaya. Mm. Mm. Sa lahat, ang dami ko na rin dapat i-consider oras, Mm. yung distance, yung pamasahe, Mm. ah, pag-aaral, family. Mm. So, at bigyan naman natin ng chance yung iba Mm. na And ibang bagay. Marami ang naman dami bagay. men, daming bago, ang daming malulupit. Speaking of Battle Leagues nga, no, nasusubaybayan ko rin yung Motus Battle League. Grabe rin yung mga, ano nila, yung mga rapper nila doon, men. Kaya, parang nagiging training ground din siya eh. Para dun sa mga Mm. sasabak bigla sa 1 minutes, biglang sasabak na sa mismong events ng flip top. So, gumagapang at umuusbong yung Oo. eksena, no? Malakas din yung mga napapanood ko sa Motus. May mga nag-aakyatan na nga rin sa flip top eh. At kaya nga na-inspire din ako gumawa rito ng coast to coast battle league ko rin dito sa US. Mga Pinoy din naman. Mm. May mga maraming nagcho-choke. Mm. Dahil simula sa pulse, sabi ko sa kanila, kahit kabisado nyo yan, iba yung pressure pag nasa stage kayo Mm. talaga. Kaya yun ang dapat nilang i-practice, yun ang dapat nilang hasain. Yung kung paano sila mag-perform sa stage. Dahil lamang talaga ang choke pag nasa stage ka. So yun, ang daming mga nag-choke pero nag-improve naman. Tapos, dito lang kami, San Francisco, Florida. Yun yung mga battle na ginanapan. Ewan ko dito sa LA, ang dami nagre-reach out na ako sa ibang mga rapper dito sa LA pero parang ayaw nila sa akin. Nag-message kami ng ilang beses, ganun, ganun. Tapos di na nagpaparamdam. Ewan Mm. ko, baka ayaw nila talaga sa akin. Baka ibang MC ang kailangan mag-approach. Pero Pero sa San Francisco Bay oo, Area, nag-event ka na dyan. May mga nagba-battle rap na dyan. hindi ko maasikaso talaga ng tutok eh. Pero Mm. nagtatayo ako ng rito, battle league. Mm. Dahil baka nga kasi merong mga, alam mo yun, yung mga magagaling na wala lang silang, hindi lang sila nadi-discover. Baka malay natin, meron palang mga katulad nila Looney, nila Mot, Six Threat, ganun Mm. kagagaling. Kaya Mm. lang, wala lang sila mapuntahan dito. Wala lang silang battle league na pwedeng gawing bahay. Mm. Malay natin, wala Yeah. namang masamang mag-try. Oo. Mm. At saka 'di ba, parang marami na ring international battle leagues na run by Pinoy, 'di ba? Meron sa Japan Hmm. ata, sila Oo. na Michael Canada. Joe, Canada, Hmm. meron. So, Iraya. Oo. 'di ba si EJ Power nga, lumaban din Yun, sa oo. diyan sa California, hindi, sa California ba siya lumaban? Basta nag-battle siya sa US, 'di ba? Although ibang battle, Rin kami international nun. battle league. Mm. Nag-international din siya, lumaban siya. Nag-group chat din kami ni Arik nun sa ni EJ Power. Mm. Yun. Tapos nagpaplano kami nag-usap-usap lang, kaya lang di na nag-reply. Mayabang yung gagong yun kasi pogi kasi yun. Si EJ Power may battle kasi siya noon kaya Oh. sabi namin ni Arik, mabibisi siya. Tapos yun nga lumabas siya. Saka sumali pala siya isa buhay. Oh, So lakas sabi niya, ko, men. na-busy talaga. Lakas niya. Lalaban siya sa Yung, September dito. oo, ang lakas ng laban niya kay Poison. Ang lakas din ni Poison. Mm. Pero alam mo, yun nga yung mga nakakatuwa. Yan yung, yan na lang yung nakukuha kong konsuelo. Na dati kasi yan ang pinaano ko eh. Yan ang iniisip ko eh. Sabi ko, paano pag wala na kami nila Looney, nila Bata sa flip top? Baka wala na sumali. Mm. Wala na kami mapanood. Gusto ko maranasan ng manood lang. Mm. Audience lang. Tapos nakikita ko mga ganyan, ang lalakas. Mm. Yan, sila M-Site, Mm. sila Lip Cram. Kaya sabi Mm. ko, at least may ang lalakas pa rin yung napapanood namin. Mm. Tapos, yung speaking of isa buhay, balikan ko lang yung sinabi ko kanina, yung Mm. pagsali ko ng isa buhay, yan Mm. yung pinaka eh. Yan yung sinabi kong pagod na pagod ako. Mm. Na sinunod ko yung tao, sumali ako ng isa buhay. Mm. Tapos, pagod na ako na talaga, ayoko na talaga. Nung pagka-oo ko kay Arik, nagsisi na kagad ako, ba't ako sumali? Mm.
So wala. Kasi ano talaga siya, Kumbaga, marathon no? Marathon yung isa buhay eh. marathon. Parang, Inabuso ko talaga yung sarili ko. Kaya wala. nandun ako men, May 30, 2015, B-side Makati. Hindi, badang. Sak. Asak. Na late kami dahil bumabagyo. Buelta Balentong, putya, ang lakas ng ulan sa labas. Ayoko nang tumuloy nun. Pero naiya ako kay Sak dahil Davao pa siya. Binabagyo kami pero ayoko na talagang tumuloy nun. Ang dala ko pa yata nun yung sedan ko eh. Dahil gusto ko mayabang ako eh. Pag, yung sasakyan ng misis ko, yung SUV yun eh. Pangbaha talaga. Yung Mitsubishi ko, pinalitan ko makina. Naka-Evo na makina. Tapos maingay. Flip top yun. Gusto ko mayabang ako. Yun ang dinala ko. Ina, binabaha ako. Dapat pala bangka din nila ko. Sedan ka pa. Turbo ka pa. Dapat jet ski din. Daming tao nun, men. Naalala ko, hinarangan pa ni Arik ng plywood na malalaking board yung yung venue ng B-side eh. Oo. 'Di ba? Tapos nabubuksan na ng mga tao yung yung harang sa sobrang daming tao. So, umuulan pa yung gitna. Oo, naalala ko, umuulan yung gitna, may butas. Merong may empty na na spot kasi andun yung tubig. Umuulan yung gitna, tapos ayun yung gitna yung pinakamagandang pwesto. Yeah. Patatagan na lang, doon na lang tayo kahit mabasa. Pero grabe, nakikinig na ako nung battle. Nasa labas na ako, men, bawal lang pumasok. Hindi na nagpapapasok. So nanonood ako at nakikinig ako. Hindi kayo magkakilala ni Arik noon? Hindi kami magkakilala. So talagang inaano ko, dinadayo ko talaga tsaka nanonood ako mag-isa. Tapos talagang punuan. Yeah, grabe, ang sarap din balikan. And ang ganda rin ang sinabi mo nga na sabi nyo, kayo ni Laluni ni Zaito, parang, paano kaya to pagka tumigil kami? Parang may ganong pressure sa inyo. Pero sarap din sigurong manood-nood ng nakikita mo na, okay, grabe yung na-plant na seeds. And ngayon, talagang usbong na, yung Hindi ko nga nakikita yan na plant namin. Ang nakikita ko yan, parang mga bunga. Parang yan, si Arik, flip top ang talaga nagplant. Tapos mga bunga kami. Na siyempre, pag hindi na kami nandun, bumagsak kami sa lupa. Siyempre, maganda yung nakikita pa kami mga bunga na umuusbong din. Parang saya lang. Alam mo, hindi mawawala yung flip top. Wow, grabe. And ang daming parating na events nga ng flip top katulad nung Vuelta Balentong sa 21. Sayang lang wala ako. Hindi ako makapanood ng live. Grabe, inabang ko talaga yung GLEJ Power. Shucks, grabe yung salpaka na yun. At saka, may mga magagaling din na bago si Katana, tsaka ano ba yung sining kalaban ni Katana? Katana, kalaban ni Manda. Manda ba ni Katana? Kabisado ko, diba? Grabe yung, grabe na yun. Ko kamahalang flip top. Kinakabisado ko yung line para pag kasi lagi may nagtatanong, Idol, wala kang laban sa flip top? Sagot ko, wala. Sino laban? Putangin na mo, ito yung line na po. Senior versus Shell. Katana versus Manda Baliw, Egypt pa. Senior share na niya rin. Talagang dream match din yung dalawang yan. Pero, ayun nga, ang daming bago. Pero ako, Delo, parang ako natutuwa lang ako na nandyan ka sa abroad and may attempt ka rin syempre to build something, i-harness yung community dyan. And I think yun naman yung maganda na mangyari, na may mga nabibuild na bagong hip-hop communities, and it's also a way na na mag-gather yung mga Pinoy and nakaka-feel talaga sila ng sense of belongingness kaya sana yun din ang gusto ko kasi ewan ko, dahil babago lang ako rito kaya hindi ko pa maramdaman yung Pinoy community, hip-hop community, o talaga bang malaki ang LA, ang hirap nila hagilapin. Pero sana, itong linya-linya show, maging instrument din na madinig nila para alam nila na LA, lakasin natin yung hip-hop. Alam ko malakas na yan sa inyo, pero palakasin pa natin. Hindi, kahit na hindi true me,
Kahit Mm. na sa sarili niyong movement para Mm. maramdaman ko kayo rito. Hindi ko maramdaman din eh. Mm. And ano, no, sana sa mga nakikinig na nasa LA dyan, sinabi ko kanina, millions and millions of listeners around the world. Sana, no, kung nakikinig kayo dyan or may mga tropa kayo sa LA na hip-hop, no, message nyo si Delo or sana makapag-communicate. And ano, palawak lang ng palawak ang ano, no, ng hip-hop community and nakakatuwa. Lagi No? pa naman ako tambay sa LA kasi may tropa ako dito sa may downtown eh, sa may yung may Pinoy restaurant doon eh. Pinoy bar yung Noy Pits. May mga tropa roon. Minsan pag Thursday may kantahan doon na pwede kang jumam. Mm-mm. Nainom kami roon. Mm-mm. Lagi ako nandun, tapos LA mismo yun. Kung gusto nila mag-inom-inuman, Mm-mm. nandun lang ako. Mm-mm. Grabe tong kwentuhan natin. Parang kulang na lang talaga sana. May ano tayo eh. May crispy tumbong tsaka malamig-lamig na Red Gusto Horse kong, eh. gusto kong talunin yung yung dami ng exposure ni Arik sa linya-linya. Ang dami na binibili ko kanina. Ang dami. Ito, 4. Nakidya pa sila. Nakarami na si Arik. Pero at least nakauna na kami ni Delo. And mukhang hindi ito yung huling beses, no. Nangangarap din ako na hopefully in person kapag nakauwi ka ng Manila. Sana makapagkita tayo in person. Puntahan kita dyan sa, parehas kayong condo ni Arik, di ba? Pero parehas kaming paalis na. Hindi kasi, dyan din kasi ang condo ng manager ko. Okay. Marami Minsan palang alam ni Arik yun, minsan daw nagkasabay sila sa elevator na sira. Matagal. Tapos Mga sinasabi, encounter babae ni Arik. manager. Mm. Sabi niya, suplado ba talaga to si Enigma? Sabi ko, bakit? Gusto niya daw i-approach. Sabi ko, matahimik na tao talaga yan. Pero malibog yan. Kaya ka. Hindi. Sabi ko, tahimik na tao talaga yan. Sabi ko. Pero madali naman i-approach. Tsaka, Yes, alam mo yun, pagkakataon ko nasiraan. nakabawi pa sa dulo. Pero bad trip yan talaga sa elevator. Lagi nakasimangot yan kasi ma-traffic sa elevator dito. Ay, no. Pero, Naalala ko lang minsan na, kaya lang, bagay, podcast naman to. Minsan doon nakikita niya nag-yosi si Arik. Nag-alangan ako sabihin eh, kasi baka YouTube podcast nga pala Hindi. to. Oo, Pwede nga yan. pala dito yung mga yosi. Pwede yan. Pero ako naman, sana, pag mapadpad naman dyan sa LA, hindi pa ako nakapunta ng LA. Sana Sa makapagkita rin Texas tayo dyan. yung tropa mo. Texas ka rin. Kung pupunta man ako, definitely pupuntahan ko siya sa Dallas. So, malapit ba? Hindi. Yung Mahirap. LA isang oras. Orange County kami. LA isang oras na biyahe ko rin eh. Mm. Pero masarap naman mag-drive. Kasi ako talaga, mahilig ako mag-drive. Vegas, 4 na oras eh. So siguro yung Texas, mga 17. 17 hours na Oh drive. my God, ang haba nga, ang layo. Shit. Pero, tingnan natin, no? Feeling ko may pagkakataon. And kung hindi man, sana maulit itong kahit via Zoom. Yeah. Mm. Salamat. Alam mo, talaga ako, patay gutom talaga ako sa interview dahil, wala lang, nag-enjoy ako pag ini-interview ako tapos yun, lalo na yung mga podcast, mga ganyan. Gusto ko yung mga ganyan eh. Ang dami ko kasing gusto sabihin. Then, ang dami kong gustong kakwentuhan. Kaya sarap ng kwentuhan and for sure marami pang pwedeng daan ng kwento sa susunod. Pero ngayon, Delo, ano bang mga ganap mo na pwedeng imbitahan mo yung mga nakikinig sa atin? Bukod sa lagi ako umiinom sa LA, ano pa ba? Album na. Yung album kasi, ang dami ko nang nagawang kanta, i-release ko na lang. Kaya lang, tinatamad pa ako. Then, nag-release ako ng intro ng soundcheck. Intro pa lang yun, yung soundcheck na nirelease kong kanta. Intro pa lang yun sa kanta ko. Yun lang muna yung kaya kong i-release. Yung iba, surprise na lang. Dapat ilalabas ko na yun. Naglabas kasi si Eminem eh. So, siyempre, talo tayo ron eh. Stop ko mo. Tapos baka dagdagan ko rin ng kanta. Tapos, ano pa ba?
Na-inspired ako sa mga nilalabas ng mga tropa eh. Si Apo, kaya si Looney, si Smug. Mm-mm. Kaya maglalabas din ng album. Mm-mm. Yun lang Kaabang-abang sa yan. ngayon. Tapos, Kaabang-abang yung album, Delo, marami nag-aabang sa'yo. At sa mga taga-LA dyan, no, abangan nyo rin si Delo sa sa mga inuman place dyan at makapag-hook then, up. yung Noipits, doon lang ako umiinom lagi. Okay, dahil okay. bala ko mag-event doon eh. Kaya lang, hindi nga sila mag-reach out. Gusto ko magkaroon ng event doon na wala lang. Hindi naman event talaga. Yung pupunta ka lang doon para mag-jam, mag-perform. Mm-mm. Tapos, yun lang. Inom doon, tapos uwi na. Wala nang ticket-ticket, wala nang Basta, punta lang doon dahil pwede naman jumam doon eh. Pwede naman kumanta rin sa stage, mga ganun. Mm-mm. Para Tutuloy lang yan. magka-tropa-tropa. Ginagawa ko namin to dati sa Pinas, dati pa eh, na wala pang flip top. May isang bar sa Timog. Pupunta rin yung mga hip-hop heads, mga yung iba nagpe-perform, yung iba kakanta, iba tambay lang, iba nang bababae, mga pero at least hip-hop, hindi hip-hop night eh, kasi ginagawa namin yung alas 2 ng hapon na ata hanggang alas 6 bago mismong event nung club, nung bar, inaagaw namin yung eksena. At least may order sila ng hapon. Yun, sana mangyari dito yun para banding lang. Yeah. Wala nang ticket. And gusto ko lang sigurong tapusin with yung salamat sa hip-hop, Ang dami niya nakokonect talaga ng mga tao. Talagang nagiging community siya. And ito, tuwang-tuwa ako na 2010, tas ngayon 2024, after 14 years na pinapanood at pinapakinggan kita, nakausap kita ngayon, and then masaya yung kwentuhan natin. So, isa ako sa mga fans mo, no? Kaya masaya akong makakonect with you at maraming matutuhan from you, no? So, salamat men, and balitaan mo kami kung magtapos ka na, and grabe, aabangan natin yung game na ma-develop mo, ma-design mo. Yeah. Gagawa ko ng isang flip-top game. Yun. Tapos kumbaga sa Street Fighter, yung pinaka-akuma ako. Siyempre, dadayain ko na ako yung pinakamalakas. Yan. Hindi, gagawa ko ng mga Basta marami ako naiisip eh. Kaya wag kayong magugulat kung mga pangalan, yung mga pangalan ng MC na napupunta sa isang game pag wala maisip. Parang dati rin. Yeah. Pag nag-i-script writing ako sa GMA, kung ano-anong pangalan na iisip ko. Isa yan sa gusto kong pag-usapan sa susunod. Nasa listahan ko yan. Yeah. Yung pag susulat mo sa bubble gang. So, sa mga hindi nakakaalam dyan, may dalawang Wendell sa bubble gang at parehong gwapo. Yun yung Wendell dyan. So, isa sa mga pwede nating balikan at pag-usapan soon. At aabutan din natin yung 4 na appearance ni Enigma sa Linya Linya Show. 4 na. Mahirap talaga pag kapitbahay mo lang. Madaling atakin. Pero, ayan, daming mga pwedeng subaybayan. Andyan si Delo, andyan yung mga battle leagues, andyan ang flip top, no? Sana tuloy-tuloy lang tayo sa pagsuporta sa mga artists, no? At saka sana 'yun. Sana natututo tayo, no, as a community. Maraming matututuhan sa isa't isa, no? May mga mangyayaring hindi magaganda minsan, pero sana nagmo-move forward tayo ng maayos, no? And ayun, salamat Delo, and abangan natin yung next na usap, pero sa ngayon, ingat dyan men, and sana masarap sana malamig yung beer mo at malutong yung tumbong naluluto. At sana masarap din yung tulog mo. Alam mo na medyo na dito guys, si Delo naman pa-lunch na, no? Pero yun, salamat sa inyo lahat, ingat kayo. Siyempre follow, subscribe dito sa The Linya Linya Show. Suportahan nyo linyalinya.ph sa mga naghahanap ng statement shirts dyan na makukulit. Abangan nyo ng mga nire-release namin. Ayun, salamat men. Ingat kayo lahat. Syempre, bago tayo magtapos, biggest shoutout sa ating sponsor, Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.